Tinawagan namin si General Jack Keane, Senior Analyst ng Fox News para sa unang briefing ngayong linggo. Ano ang iyong pagsusuri sa narinig mo? O pakinggan ninyo, Bill at Dana, hindi matatawaran ng bigat ang mga implikasyon ng blockade na ito para sa Iran at ang napakalaking impluensya na meron tayo ngayon. Dinoble ni Pangulong Trump ang kanyang pagtaya laban sa mga Iranian at hawak natin ngayon ang buong ekonomiya at kinabukasan ng bansa literal sa kamay ng blockade na ito. Pwede natin tuluyang sirain ang kanilang ekonomikong kakayahan kung magpapatuloy ang blockade na ito. Malayo na ang naging pagbabago mula sa mga negosasyon noong simula ng linggo at nakaraang weekend kumpara ngayon. Inaasahan kong darating ang panahon na bibigay ang mga Iranian at ibibigay ang karamihan ng gusto natin at dapat nating makuha ang lahat. Siyempre, inalis namin ang pinadyamang uranium. Walang anumang pangpapayaman. Dinidismantle nila ang natitirang bahagi ng programang nuklear. Walang moratorium. Kahit itigil ito, posible pa rin magkaroon ng moratorium. Tungkol sa kung kailan sila pwedeng magkasandatang nuklear, wala namang saysay. Kung ayaw mo ng estadong nuklear ngayon, bakit papayagan pa sa susunod na administrasyon? Wala talagang saysay. Malinaw, may restriksyon sa mga balistikong misail, walang tulong sa mga proxy, at marami pang iba. Dapat din itong idagdag. Alam nilang dehado sila. Hindi namin pinalaya ang kanilang mga ari-arian. Pinakamababa, 27 bilyon yon. Dapat mas malaki pa. Tandaan, ginawa ito ni Obama sa nuclear deal noong 2015. Halos $100 bilyong. Bakit hindi? Gusto rin naman nating bigyan sila ng paraan palabas. Hindi lang ito pagpapakitang tao. Hindi natin hinihingi na pumirma sila ng kasunduan ng pagsuko. Yan ang ating lakas sa pakikipagtawaran. Nasa atin na yon. Tungkol sa pagluwag ng mga parusa, hindi pa namin iniisip yan hanggat hindi nila napapatunayan na nagbago na talaga sila sa paglipas ng panahon. Iyan talagang tanong. Kailangan silang panagutin. Ibang sinasabi at pinipirma nila sa tunay nilang ginagawa, nagsisinungaling at nandaraya sila. Naiintindihan ito ni Pangulong Trump at alam niya ang kanyang kalamangan. May mga sabayang negosasyon na nangyayari sa mismong sandaling ito. At maaring may mas formal na mga negosasyon na paparating pa. Malaki ang kalamangan natin at naniniwala akong makakakuha tayo ng ibang resulta. May banta tayong bumalik sa labanan. Sa tingin ko, hindi ito dapat ipagpaliban dahil gusto na nila ito noon pa. Dahil ang tigil putukan ay nagbibigay daan sa kanila na buuin muli ang pamunuan, makapag-ugnayan at mag-reorganisa. Sinusuportahan ang mga militar para subukang maging mas epektibo at maprotektahan ang kanilang sarili ng mas mabuti kaysa sa nagagawa nila ngayon. Pilitin nating makuha ang kasunduang gusto natin at walang kukulangin doon. Tama, marami yon. Idadagdag ko lang, General, magtatapos ang tigil putukan sa Martes based sa schedule. Ganon ito itinakda. Nakuha namin ang impormasyon mula kay Coronel Joe Butino bago kami umere. Sinabi niya ang ilang bagay na di ko alam kung nailatala na at kung oo, baka di namin nakuha. Mahirap daw ang negosasyon at aabutin pa ng ilang linggo. Di ko alam kung sang-ayon kayo. Sinabi niya, malo kasalukuyang Ayatollah ay nagtatago at tumatanggap ng mga sulat. Maaari niyo bang kumpirmahin mula sa nakausap ninyo kung ito ang sitwasyon ng pamunuan ng Iran ngayon? Sa totoo lang, ang sabihing watak-watak ang pamunuan ng Iran ay isang euphemismo. At tiyak ng negosyador na grupo na aming kaharap sa Pakistan ay laging nakikipag-ugnayan sa pamunuan sa Tehran. At sa tingin ko, wala tayong malinaw na ideya kung sino talaga ang lahat ng mga kasangkot o marahil mas tama kung sino talaga ang namumuno. Alam ko kung sino ang mga kasangkot. May 2 o 3 pa sa Tehran, hiwalay sa negotiation team. Oo, pero may mga secondary channels na nangyayari at sa tingin ko pati matataas nating opisyal at posibleng ang presidente ay kasali dito. Maraming nangyayari sa likod ng eksena, gaya ng nararapat. Hindi ito dapat ilantad sa publiko. Sa tingin ko, magkakaroon ng seryosong negosasyon dahil sa kalamangan natin na yon. Hindi nakala ng mga Iranian na magiging matatag ang Pangulo at aagawin ang mahalaga sa kanila. Desisyon.
Halos lahat ng pangunahing kita nila ngayon ay kontrolado ng Estados Unidos. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito. Malaki ang kalamangan natin dito. Gusto kong maresolba ito agad-agad para magamit natin ang kalamangan na ito. Ibig sabihin may paunang kasunduan kasi nasa kanila ang pressure at dapat nating panatilihin ang pressure na ito hanggat maaari. Komplikadong negosasyon pero may malaking kalamangan tayo sa kanila. Komportable ka ba? Sa totoo lang, di ko alam kung saan napunta yon, pero may ulat na mungkahi ng mga Amerikano na wag magpayaman ng uranium ng 20 taon. Komportable ka ba sa numerong yon? Bakit pa natin kailangan ng moratorium? Nagkaroon na tayo ng 15 taong moratorium noong panahon ni Obama. Sa 2030 mawawala na ang mga restriksyon at magkakaroon na sila ng sandatang nuklear. Wala nang saysay noon. Bakit naman magkakaroon ng saysay ngayon? O meron ba? Siyempre, ang susunod na presidente si Bush ang kailangang humarap sa ganitong bagay. Sa huli, tayo ang nagsasabing, hindi kayo magiging estadong nuklear. Bakit natin titiyaking magiging estadong nuklear sila pagkalipas ng 20 taon? May saysay ba ito para kanino man? Sa tingin ko, wala. Tanggalin na lang ito sa listahan. Naniniwala akong tinanggal na ng presidente yan sa listahan. Tama. Yan ang sinusubukan kong alamin. Ayos. Sa totoo lang, ipit tayo at umaasa na lang sa isang paraan para maligtas sa krisis ng gasolina na ito. Umaasa tayo sa Estados Unidos para manpadaan ng mga barkong tangke ng lanis sa kipot ng Hormuz na binlock ng Iran ng mahigit 1 buwan gamit ang missile, drone at mina. May dalawang paraan ng Estados Unidos at sabay nila itong apurahang sinusubukan na yon. Isang kasunduang pangkapayapaan kung saan papayag ang Iran na magdaan muli ang mga barkong tangke ng langis. Hindi gayon. Ano ginagawa nila? Pinapasaya sila ng paniningil ng milyon-milyong dolyar sa bawat dumadaan. Gusto ng mga radikal sa Iran na panatilihin ito. Para naman ito sa buong dagat ng Amerika. Paano masisiguro ang kaligtasan ng kipot na yon mula sa pag-atake ng Iran para makadaan ang mga barkong tangke ng langis? Ito ang ginagawa ng Estados Unidos tungkol sa dalawang ito. Simula noong nakaraang Lunes, ipinataw ng kanilang hukbong dagat ang pagharang sa Golpong Persiko para pigilan ang pag-export ng lanis na labis na kailangan ng Iran sa gitna ng kanilang krisis sa ekonomiya. Ang mga Zainaba at ang kanilang grupo ay nagpatigil pa nga ng isang barkong tangke ng lalis mula China. Iwasan ang blockade, haharangin at kukumpiskahin ang mga barko. Ang pagsuway ay magre-resulta sa paggamit ng puwersa. Malaking dagok ito sa ekonomiya ng Iran, pero hindi pa siya kung iniintindi ng rehimen ang pagbagsak nito. Napatunayan na nilang mas gusto nila. Patayin ang sarili nilang mamamayan kaysa mawalan ng kapangyarihan. Wala silang pakialam kahit lumampas pa sa 100 ang inflasyon, samantala naghahanda ang Estados Unidos na buksan ang kipot at samahan ng mga barko. Anong delikado pero gumagana? Nakausap ko si General Jack Keane, dating pangalawang pinuno ng Hukbong Katihan at presidente ng Instituto para sa Pag-aaral ng Digmaan. Lamang si General Keane dahil kinonsulta siya sa mga plano ng digmaan ng Estados Unidos. General Jack Keane, ikinagagalak kitang makita. Sinimulan ng hukbong dagat ng Amerika nitong Lunes ang pagharang sa mga barkong Iranian o mula Iran. At ito ay malinaw na para hadlangan ng Iran na kumita mula sa langis, lalo na. Huling minutong pagbabago ng taktika. Sa tingin ko, ang nangyari dito ay talagang nagpasya si Pangulong Trump na dublihin ang kanyang hakbang laban sa mga Iranian dahil sa ilang mga dahilan. Isinara nila ang Estreito ng Hormuz at walang naging progreso sa mga negosasyon tungkol sa isang pinal na kasunduan. Ginagawa na ang mga planong ito at delikado ito. Dahil naroon ang langis at Navy, dapat sana nating ginawa ito agad nang isinara ng mga Iranian ang Estreito ng Hormuz. Dapat natin itong ginawa noon, pero ngayon ginagawa na. At ito ay para maintindihan talaga ng ating publiko at mga manonood. Mapapaluhod dito ang Iran. Mapapaluhod nito. Bilang direktang resulta nito, talagang naniniwala ko na magkakaroon ng malalaking konsesyon dito. 70% ng kanilang langis at ang napakalaking bahagi ng lahat ng kanilang kita ay naputol na ngayon. At ang mga pagtataya namin dito ay umiikot sa Iran na napaluhod. At maintindihan ninyo, napaluhod. At ang 450 milyong dolyar kada araw na kita. Mga 13 hanggang 14 na bilyong dolyar kada buwan.
Kung hindi mapatuloy ang pagdaloy ng langis mula sa mga balon papunta sa distribusyon, kailangan nilang isara ang mga balon ng langis sa loob ng 2 linggo. Kaya isa itong sakuna na nabubuo para sa Iran at sila mismo ang nagdulot nito. Talagang umaasa ako na magkakaroon ng ilang mahahalagang konsesyon mula sa kanila. Matatapos ang tigil putukan sa pagtatapos ng linggong ito. At based sa pagkakaintindi ko at may napakaasahan akong mga source, hindi magbibigay ng extension ng presidente. Hindi, naghahanap siya ng malaking konsesyon dito. Kung hindi, ay magsisimula tayong muli. Sangayon ako sa iyo. Sayang at hindi nangyari ang pagharang ng mas maga. Hindi ko alam kung may barko sila dahil abala sila noon sa malalaking operasyong militar. Sa tingin mo ba talaga babagsak ang rehimen ng Iran? Mukhang mas mahalaga sa kanila ang kapangyarihan kaysa sa kapakanan ng tao. Isa pa, nabanggit mo ilang linggo na ang nakalipas ang tunay na muka ng krisis. May oras ba talaga si Zewa sa kanyang panig kung isa sa alang-alang ang lahat ng presyur na nanggagaling sa pandigdigang komunidad para maresolba ito at muling makadaan ang langis sa Strait ng Hormuz? Oo, sige. Ibang operasyon ng ikalawang yugto ng blockade. At naibigay na ang mga utos kay Admiral Cooper na siyang namumuno sa yugto ng digmaan sa dagat. Siya ang heograpikong komandante ng pangkumbat sa lugar na tinatawag natin Central Command. Sinimulan na niya ang mga unang yugto. Ang misyon niya ay linisin ang kipot ng Hormuz mula sa mga mina. Ginagawa na namin ito habang nagsasalita. Pangalawa, tiyaking ang seguridad ng lugar. At pangatlo, para magdala at mag-escort ng mga barko doon. Ang plano ay alisin ang mga sistema may mahabal abot na maaaring tumama sa kipot ng Hormuz tulad ng mga misail laban sa barko, drone at iba pang uri ng mga misail na pinapaputok mula sa balikat. Patuloy kami nagtatrabaho dito. Napabagsak at nasira namin ang ilang mabilis na bangka nila pero hindi pa lahat dahil itinatago pa nila ang iba. Kapag sinusubukan nilang ilipat ang isa, agad namin itong winawasak. Malaki ang presensya namin doon. At kapag pinapadaan namin ang mga barko ng ligtas, oo, makipot ang espasyo. Pero ang mga barko ay hindi naman talaga kumakain ng ganoon kalaking espasyo kapag iniisip mo lang ang ilang barko. Nag-eskorta. Sumusunod. Siguro may ilang barko sa pagitan nila. Ang espasyo na kinukuha ng mga barko malapit sa Iran, naabot ng kanilang mga sistema ng armas na yon para makaputok sila, umatake sa Iran o ipagtanggol ang mga base ng mga Syrian sa Israel. May ilang barko at 2 grupo ng aircraft carrier tayo roon. Ilang linggo na tayong pinapaputukan pero wala silang natatamaan. Kaya natin pagtanggol ang mga barkong iyon. At kampante kami habang nakikipag-usap na yon sa komander na namumuno. Naniniwala siya na kaya nating buksan, protektahan at palusutin ang mga barko ng ligtas at may kaunting abala. Hindi naman talaga namin sinasabi na hindi makakadaan ang drone sa lugar na ito. Pero kahit makalusot pa ito, may terminal na depensa pa rin sa mismong mga barko. Malamang pati mga barkong pangkalakal ay bibigyan din namin ng proteksyon laban sa drone. Hindi namin ididetalye o ibubunyag kung ano ang kakayahan nito. Oo, kumpiyansa kami. Hindi namin gagawin ang misyon kung sa tingin namin ay sobrang delikado at maaaring mawala ang sarili naming mga bark o mga barkong pangkalakal. Ginawa na namin ito dati at paulit-ulit naming sinubukan ito laban sa kakayahan ng Iran, pati na rin ang pagsasanay para sa operasyong pagharang na nagaganap dito. Kumpiyansa kami na mapipigilan namin ang pamamahagi ng Iran at sinumang barkong papasok sa mga pantalan para maghakot ng langis. Kapansin-pansin, ang Tsina ang bumibili ng karamihan ng langis mula sa Iran, halos lahat nito. Kaya maaring mapilitan ng Tsina na makipag-usap at sabihan ng kanilang kaalyado, tama na. Tulad ng sabi ko, matatapos na ang 2 linggong tigil putukan sa ilang araw. Ano ang inaasahan mo? Magsisimula ulit ang pambobomba? Kung walang magiging kasunduan, ha? Oo. Kung magkakaroon ng kasunduan, ang tunay kong pinaniniwalaan ay ang impluensyang meron tayo sa
Ang distribusyon ng langis ng Iran ay talagang napakahalaga. At alam ko talaga na napansin nila ito. At hinala ko na makikipagkasundo sila, pero makikita pa natin dito, laging may sariling galaw ang kalaban, kaya dapat natin itong tandaan. At ang kailangan natin gawin dito ay maging adaptable at flexible. At ang pagbablock ay halimbawa ng pagiging adaptable at flexible. Isinara nila ang mga kipot, pinatigil ang distribusyon ng langis para sa lahat, maliban sa kanila, at sinabi natin, tama na. Binigyan natin ng pagkakataon ng kasunduan sa Pakistan ilang araw nang nakalipas. Wala namang nangyari. Ngayon, pinutolan natin ang kanilang langis. Kayo nang susunod, Ginong Iran. Ano ang plano ninyo? Sa tingin ko, ang susunod nila hakbang ay malamang malaking konsesyon. Kung hindi, maaari nilang palayain ang mga Houthi. Kung palalayain nila ang mga Houthi para magsara ng isa pang kipot, lalabag ito sa tigil putukan. Pagkatapos, magkakaroon na naman tayo ng digmaan. General Jack Keane, maraming salamat sa iyong pagsusuri. Lubos ang aming pasasalamat. Ang saya na makausap ka. Salamat. Salamat.